Hello po mga Lodi, magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking vlog. Ngayon po, mag-share po ako sa inyo tungkol sa aking karanasan na sakit sa puso. Ang sakit sa puso po ay sinasabing silent killer, na pag hindi po naagapan, hindi kayo makarating sa doktor, madidido tayo. Oh my God! So, naramdaman ko po ang sakit ko sa dibdib noong 2016 sa bandang kaliwang dibdib at nagpa-check up ako sa doktor. Sabi ng doktor, mataas daw ang aking blood pressure at mataas ang aking cholesterol level. Kailangan daw ako isailalim sa angiogram procedure. So, nung nasa angiogram procedure na ako, nakita nila na mayroon nga bara ang aking coronary arteries. At ang sabi nila, delikado raw ito. So pagkatapos noon, bumalik ako sa aking kwarto at agad naman pinuntahan ako ng doktor. Sabi sa akin, kailangan daw ako pumirma kasi kailangan ako operahan. Sabi ko, anong klaseng operasyon, dok? Sabing ganun bypass heart surgery, sabing ganun. Sabi ko, paano ba yan? Sabing ganun bibiyakin namin yung dibdib mo, lalagariin yan, sabi niya, para ma-open at operahan namin yung puso mo. Kukuha kami ng ugat sa paa mo na siyang ipangdudugtong namin doon sa barado mong ugat sa puso. Sabi ko, mamamatay ako, dok, pagka ginawa niya yun. Sabi, hindi, 90% naman yung nabubuhay sa aming mga inooperahan. So, kinabahan pa rin ako. Wala pang 100%. Wala akong magawa kundi pumayag, pumirma at in-schedule nga nila yung operasyon. At maya-maya sinaksakan ako ng anesthesia, tapos nawala na ako ng malay. Nang magising ako, tapos ng operasyon, sabi nung nurse na Pilipino, 6 na oras daw ako natulog. Ibig sabihin 6 na oras na tapos yung operasyon. Tagalan, no? Buti nabuhay pa. Papasalamat ako sa Diyos at binigyan ako ng pangalawang buhay. So, pagkatapos ng operasyon po, napakaraming gamot na binigay sa akin. Yung ngayong mini-maintain ko ngayong gamot ay 5 klase na gamot, iba-iba. Ito po ay pakikita ko sa inyo. Ito po ay para sa heart failure ito. Ganon din po ito. Para naman to sa pananakit ng dibdib. Sa puso din yan. At ito po ay para sa high blood pressure. Ito naman po ay para sa cholesterol. Yan. At ito po ay pang palabnaw ng dugo para hindi mahirapan dumalo yung dugo sa mga ugat natin sa puso. So yan po, napakarami po niyan. Gusto niyo rin ba magkaganito? So kung ayaw niyo po, kailangan po ingatan niyo ang puso ninyo at ang buhay dahil isa lang po ang buhay natin. So yun po, nakita nyo yung mga gamot, di ba? Yun daw ay lifetime na iinumin habang buhay. Habang buhay tayo, iinom tayo ng ganito. So paano na lang po kung mahirap lang tayo, wala na tayo pambili ng gamot. E di mahinto ang pag-inom natin ng gamot, sigurado papunta na tayo sa mapapadali ang pamamaalam natin sa ating mga mahal sa buhay. Wag naman sana. Kaya ang masasabi ko po sa inyo, mga brothers and sisters, habang bata pa po kayo ay pag-ingatan nyo na ang inyong sarili. Ingatan nyo po o bawasan nyo yung mga bagay na nakakasama sa ating kalusugan. Tulad po ng alak, sigarilyo, mga karne na mayayaman sa kolesterol, katulad po ng karning baka, karning baboy, karning tupa, karning kambing, mga laman loob nito. Ang Pilipino po kasi ay napakahilig sa mga lutuing laman loob. Kahit ako po, iyan po ang paborito ko noon. Yung mga chicharon bulaklak, kilawin, papaitan, basta marami pang ibang klaseng luto sa laman loob ng mga hayop. Yan po ay mayayaman sa kolesterol. At yan po yung nagbibigay problema sa ating coronary arteries. Yan po yung nagpapabara, yung kolesterol, nagpapabara sa ating mga ugat. So yun lang po dapat nyo tandaan at dapat nyo bawasan, wag naman yung iwasan. Bawasan lang para hindi kaagad magbara yung mga ugat natin sa puso. So napahaba na po ang aking video. Hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan nyo po ang video ito ay i-like nyo, i-share nyo, pindutin yung subscribe
notification bell para ma-update kayo sa iba kong video. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli.